Magdidilim na nang makabalik ang pamilya Padilla sa isla. Walang kuryente sa buong isla, wala ring tubig inumin o tubig pampaligo man lang. Sa pambili ng tubig, bigas at gaas, nauubos ang perang kinikita ni tatay sa pagmamaratangtang. Ang gastos pang eskwela, mga bata na ang bahala. Kung hindi sila kukuha, maliit din ang kanilang baon sa school. Kung minsan kulang yung kikitain sa dagat. Kung minsan hindi na sila makapagpunta sa school. Wala kung anong nakukuha ang maratangtang. Sinuwerte si tatay nung gabing iyon at nakahiram siya ng Petromax. Pasukan na ulit bukas pero imbis na mag-aral, tuloy pa rin ang trabaho ng mga bata pagkatapos ng hapunan. Kung minsan po, naglilinis pa po kami hanggang gabi. Yung tatay ko po yung nagbibiyak tapos kami po yung naglilinis ng yung kinain po ng mga maratangtang. Kailan nyo ginagawa ang assignment ninyo? Pagkatapos ng trabaho po, bibigyan po kami ng ng aming magulang na gagawa ng assignment namin. Gaano katagal lang? Madaling oras lang po, hindi po naman tatagal na 1 oras. Tabalang ng maratangtang ang napapakinabangan. Swertihan ito, hindi mo malalaman kung maraming taba ang maratangtang hanggat hindi ito nabibiyak. Dalawang mangkok ng taba ang kailangan mapuno para makabuo ng 1 kilo o 100 piso. Dito nakasalalay ang baon, pamasahe at mga project sa school ng mga bata. Kaya bawat patak ng taba, mahalaga. Pero pagkatapos ng 1 buong gabing pagbibiyak, hindi umabot sa inaasahang 1 kilo ang maratangtang. Sa palengke ng Bulinaw na lang ang bagsak nito kung saan mas mura ang bentahan. 20 pesos kada 1 tasa. Alas 11 na ng gabi nang matapos ang mga bata. Bagamat pagod na ang katawan, pinigil nila ang kanilang antok para makapag-aral. Ano mas gusto mo, mag-school o mag-maratangtang? Mag-school po. Bakit? Pwede po makapag-aral Bakit gusto mo mag-aral? para makamit po namin ang aming pangarap. Ano ba ang pangarap mo? Maging pulis po. Ang 10 taong gulang na si Joselito ang huling natapos sa pag-aaral. Bumigay na nga ang ilaw ng Petromax pero hindi siya tumigil sa pagbabasa. Hating gabi na nang makapagpahinga ang bata. Hindi pa man tumitilaok ang manok, nagsisimula na ulit ang araw ng pamilya Padilla. Kasabay ng pagpapalit ng araw, ang pagpapalit ng imahe ng mga bata ng Silaki. Ang mga batang manggagawa kahapon, estudyante ngayon. Walang eskwelahan sa isla Silaki. Kailangan pa nilang tahakin ng mga alon ng dagat para lang makapag-aral. Dahil mahal ang gasolina, nag-aambag-ambag ang mga magulang para sa bangka na nagsisilbing school bus ng mga bata. Bale, 9. Bayad mo. Anan! 40 pesos lang ang budget ni Nanay Marife nung umagang iyon. Paano niya ito pagkakasyahin sa pamasahe, baon at test papers ng 4 na bata? Magkano daw yung test paper? 850, ma'am. 850. Lahat sila mag-exam. Bali, 15, yung dalawa. Lahat sila. Rose Ann, sino na nabigyan? Si Joselito. Paano po yung baon, ma'am? Kung may tira, yun. Yun ang baon. Oo. Magkano ba talagang baon nila sa school? Kung minsan, ma'am, 5. Kung minsan, 10. Yung mga high school, kung wala silang ulam, binibigyan ko ng 15. 5 piso nga yung para sa ulam, 5 piso yung para sa snack nila. Maghapon naman sila. Kung minsan, kung talagang walang-wala, kakain na lang sila ng puro kanin. Kontento naman yung mga bata, basta makapag-aral daw sila. Junjun! Adam!
Sa bangka, nasulyapan ko si Christine na nagbabasa. Sa sobrang puyat kagabi, hindi siya nakapag-review sa exam. Sa kabila ng hirap na pinagdaraanan, ayon sa mga guro, ang mga bata ng Isla Silaki ang ilan sa pinakamatatalino nilang estudyante. Section A si Joselito, kahit laging puyat ang kanyang mga mata. Popular tourist spot. Aside from the beautiful places, we are proud to have beautiful people. At si Christine na ngayon nasa second year high school na, Ma'am, so ito po yung report card ni Christine, ano? Yes, ma'am. Kumusta naman po si Christine dito sa, ano? Ay, magaling po siya na bata, matalino. Palagi po siyang nag-aaral, ma'am, kaya mataas yung grado niya. Ano po ba ang pinakamataas niyang grade? Yung 91, ma'am. Ito, sa English. Englishera pala to si Christine. Hindi po siya pinakamagaling. Tsaka sa Yung experience science. science. Ito yung top students ninyo. Opo, ma'am. pagpasok ko sa classroom, nakita ko ang honor roll. Isa po siya sa mga nakuha, ma'am, sa top 10. Nung first grading, Nung first grading, si Christine. second, top 2 So po top siya. 2 siya sa klase. Ilan po ba yung klase? Ay, 64 po. Wow, so sa 64 students, siya ang number 2. Pero sa second grading period, biglang bumagsak daw ang grado ng bata. Na zero daw kasi siya sa isang class project nang maging mahina ang kita sa maratangtang. Kailangan po namin na damit yung kimona at saka patad yung kaso po. Wala po kaming damit na ganon. Kailangan bumili. Opo, mag-aabang po pero mahal po yung abang kaya pinabayaan ko na lang po na tapos po Ano nangyari sa grade mo? naging line of 7. Sa kabila nito, top 7 pa rin si Christine. Binabawi sa sipag at talino ang kakulangan niya sa pondo. Pagkatapos ng klase, balik isla sina Christine. Balik trabaho na rin. Sa dalampasigan, kumpul-kumpol ang mga pamilyang nagmamaratangtang. Umaasa sa maratangtang ang buong Isla Silaki. Kinabukasan ng kakarampot na taba, bata man o matanda. Pwede to kainin, kuya? Oo, pwede. Ha? Pwede. Ito, ganito na? Oo. Ikaw man yan, daksan. Ikaw man doon. Medyo maalat-alat na manamis-tamis. Sarap! Ito po, madam, ang maganda. Sa pulupulutong ng mga pamilya, nakilala ko si Gina, ang middleman sa negosyong maratangtang. Linggo-linggo dumarayo siya sa isla para bumili ng mga naipong maratangtang. Ang mga ito'y dinadala niya sa Maynila. Ang tatay ko po naninisid, tapos binibinta sa iba. Kay Kura yung tumuyusi noon. Malaki po bang kita? Pagka madami silang nakuha, yun meron din. Mura lang sa palengke noon, siyempre. Dati nga noong una-una, magkano lang yung 1 kilo niyan? 50 o 40, opo, 40 nung una. Oo, ngayon po magkano ang 1 kilo? 100 po, 1 kilo. Maraming prosesong pinagdadaanan ng maratangtang bago ibenta sa Maynila. Saan dinadala itong mata?
Pagkatapos maipon ng mga taba, huhugasan ito at tatanggalan ng tubig. Bawat hibla kailangan linisin. Hindi kasi ito tatanggapin sa Maynila kung may lumot na sumama. Pagkatapos, patutuyuin ito para maging malinis na malinis. 1989 pa nagsimula sa ganitong negosyo si Gina. Ngayon, aabot sa 50 kilo ng maratangtang ang naipapadala niya sa Maynila kada araw. Wow, ang ganda ng bahay ninyo, no? Ito yung katas ng maratangtang. Ito yung katas ng maratangtang. Talaga. Paunti-unti po. Paunti-unti. Ito yung mga anak ninyo. Naipagtapos niyo po lahat? Isa pa lang po yung natapos ko yung panganay. Yung pangalawa po, ngayon pa lang po siya mag-graduate. Yung alin niyo po? Yung pangalawa Yung, pa lang po. yung pangalawa. Pero nakapagpa-college na po kayo? Tapos na nga po. Tapos na! Nakapasa ng board. Mula sa bahay ni Gina, ibabiyahe ang maratangtang patungong Maynila. Dito kung saan may panibago na namang patong ang mga negosyante sa kanilang mga customer. 100 piso kada kilo ang bentahan ng maratangtang sa isla. Pero pagdating nito sa Maynila, 500 piso kada kilo na ito mabibili. Sa aking huling araw sa isla, sa laot ko muling nakita ang mga bata. Habang ang 6 na taong gulang nilang kapatid na si Rose Ann, nakita ko naman sa dalampasigan. Sumusubok na rin siyang sumisid ng maratangtang. Naghahanda dahil sa susunod na taon, sasama na rin siya sa kanyang ate at kuya at magiging laman na rin ng dagat. Walang ibang panaginip ang magkakapatid kundi ang makaalis sa isla at malayo sa buhay maratangtang. Pero hanggat malayo pa sila sa panaginip, patuloy silang sisisid. Balang araw, anong gusto mo maging? Maging teacher po. Kaya ba ng mga magulang mong pag-aralin ka hanggang college? Hindi ko po alam. Basta yung bahala na lang po yung Diyos na kung ano po yung magiging Pero anong plano mo para makakuha ka ng pera? Plano ko po kung kunwari pong makakagraduate po ako ngayon, ay pag makakagraduate ako sa high school, magtatrabaho po muna ako. Tapos kung may maiipon na po akong pera, yun po, mag-aaral po ako sa college kung Wala pa ni isang nakapagtatapos ng high school at kolehiyo sa buong isla si Lucky. Pangarap ni Christine na siya ang maging una. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.